At nagbabalik na naman ang Good Morning Boss. Alam mo, JC, sabi niyo nga kanina, 6 days na lang at eleksyon na. So talagang dapat napakarami nating babantayan na mga pangyayari dahil papalapit na nga eleksyon. Isa na rito, syempre, yung safety nating mga kababayan. At syempre, safety na rin nating lahat ngayong papalapit ng eleksyon. Kaya't kasama naman natin ngayong umaga si Police Chief Inspector Kimberly Mulitas ng NCRPO para pag-usapan ng peace and order na magaganap ngayong eleksyon. Good morning po, ma'am. Magandang umaga, ma'am. Gentlemen, good morning. Sir, ma'am, sorry. Umpisahan siguro muna natin doon sa mga election-related crimes. So, ano ba yung mga minomonitor ng ating NCR Police? Yes, we're monitoring both yung ating loose firearms, syempre, yung ating ding mga gun for hire groups, kung meron man. And of course, yung ating liquor ban, dahil malapit na, we'll be implementing that on this Thursday. So yun yung fino-focus natin. And of course, yung security ng because and election paraphernalias na ngayon ay tinatransport natin dun sa ating mga polling precincts. So yun yung pinaka-focus ngayon ng NCRPO, yung pagbabantay dun sa ating mga PCOS machines at yung election paraphernalias na dinadala ng ating Air 21, yung ating forwarder dun sa mga precincts natin sa buong Maynila. Ma'am, ngayon naman siguro we could talk about yung gun ban kasi matagal nang pinail yung gun ban and napakarami na nga pong nahuli. Siguro nationwide, around 3,000 po. What can you say about itong mga nahuhuling or mga nako-confiscate nga po ng mga baril ng mga tao? Nationwide, yun yung ating data, no, over 3,000 na nga. For NCRPO, hindi gano'n naman karami. I think we have almost 200 na nakuha. And this is a result of the efforts ng NCRPO since January na gusto nating siguraduhin na tahimik yung ating election next week na yun, this Monday na. And so far naman naging tayo. Kasi result nito yung ating anti-criminality operations, kaya natin nakuha yung mga yun. Gusto nating i-point out na hindi nakuha yung mga baril na to sa checkpoint natin lahat. Yes. No? Hindi naman po, kasama po dyan yung efforts ng ating kapulisan dun sa mga anti-criminality operations natin. And konti naman na nakuha din natin, partly dun sa ating mga day and night checkpoints sa NCRP. Ito, ma'am, ito pong mga na-confiscate nga po ng baril, ano po ba sila? Sila po ba yung mga sundalo, yung mga police, o yung mga talagang mga private owners na po ng mga baril? Halo. Pero medyo this period, no, mas marami yung sa mga civilian owners natin. Yes. So, ang ginawa dito ng PNP is mas naging proactive tayo ang ginawa natin. Nire-remind natin sila and we went as far as doing yung sinasabi ng PNP na Oplan Katok sa utos na rin ng ating Chief ng Philippine National Police, si Police Director General Risima, na katukin at ipaalala ng ating mga kapulisan sa ating mga kababayan yung kanilang expired license para makapag-renew sila. At maganda naman yung nagiging resulta, although meron pa rin po, so kulang pa. Yung dinodoble natin yung ating efforts para ipaalala dun sa ating mga kababayan na it's really gun ban. At kung hindi naman talaga kinakailangan at bawal, dahil ang pulis nga po pag hindi naka-uniform hindi pwedeng magdala ng baril. So sana po sila din sumunod dun sa ating ipinapatupad. Kung sakali, ma'am, na mahuli, no? Ano nga ba yung magiging multa kapag hindi sumunod sa gun ban? Alinsunod tayo dun sa ating Omnibus Election Code, at saka yung ating gun ban. So, punishment nila is yung cancellation ng kanilang license. So, sayang naman, no? Kasi nag-grant na sa kanilang lisensya nila. So, kaya nga natin i-remind na sana wag na silang mag-violate kasi sayang din naman dahil you go through an arduous process para makuha mo yung lisensya mo na yun at ika-cancel yan definitely ng PNP. Kapag ba, ma'am, ma-cancel siya ngayon, pwede mong i-renew ngayong gun ban, yung lisensya? Hindi na. Yun yung sinasabi natin. Oo, yun yung sinasabi natin. And you risk the possibility of not being able to get a new license anymore. Siyempre po, kung violator tayo, lalo na kung paulit-ulit na hindi na nag-violate tayo, nagkakaroon ng risk na hindi ka na mabigyan ulit ng lisensya. So, sayang naman. Yes, ma'am. Aside from this, mga confiscated naman po na baril ay hindi na po nilang makukuha po. Hindi na po. Ebidensya na po natin yan na tinatawag natin. At siyempre, sinasabit natin yan sa court. So, hindi na nila mababawi yung baril nila. Depende naman po din sa takbo ng kaso kung ano ba talaga yung nangyari. Siyempre, dumadaan naman po yan sa tamang proseso. It's either ibabalik or hindi na. Pero siyempre, yung risk pa rin. And of course, kung found out na talagang violator ka din, you risk also of going to jail.
So yun yung ating tinitignan doon, kaya ini-encourage natin yung ating mga kababayan na huwag na i-violate yung ating gun ban. May iwasan nga naman talaga. Yes. Gaano katagal, ma'am, yung pagkakakulong kung sakaling masintensyahan ka? It is 6 months to 12 years. Masyadong mahaba, no? So, wag nating, Dahil lang nagdala ka ng baril. wag nating i-risk yung sarili natin dun sa, na yun. Pwede naman tayong sumunod dahil naman po, since January na natin yan ipinapatupad, at mahaba yung time na ibinibigay ng ating PNP para mag-renew sila o sumunod sila dun sa ating rules ng total election gun ban. Yes, ma'am, ito naman pong gun ban. I'm sure marami po kayo nakita mga problema sa mga nagdadala ng baril. Siguro hindi po nga sila responsible sa pag-own nila ng kanilang mga baril. Dahil meron po kayo nakita mga problems na hindi po nagre-renew ng mga lisensya or mga wala pang mga permit to carry or permit to transfer. Ano pa po yung mga ibang problems na nakita po ninyo dahil sa gun ban? Siyempre, marami rin tayo yung tinatawag, kinoconsider na nating na loose firearms, no? Yung hindi rin siya licensed. Illegal. O wala talaga, illegal talaga. So yun totally po, we have a dedicated task group that deals with that problem. And malaking bagay dito yung sinasabi natin kanina, responsible gun ownership. Kung may baril ka, at alam mo naman na ang license natin is 4 years, no? So mahaba yung time para i-set mo yun sa sarili mo na dapat i-renew ko to. And of course, marami rin naman po kaming campaign na ginagawa for that at ini-inform natin yung public na if it's gun ban, it's totally dahil sabi nga natin, pati ating uniform personnel, kung hindi nga po naka-uniform, bawal din po kami magdala ng baril. So kasama naman po kami, hindi kami exemption. So sana po dun pa lang ma-encourage natin yung ating mga kababayan na sumunod dun sa rules na ipinapatupad natin. Tsaka siguro, Sandro, para lang din alam ng ating mga viewers, no? Yung krimen nung kapag magdadala ka ng baril kahit may lisensya, tapos magdadala ka ng baril na walang lisensya, hiwalay pa yun. No? Yes, magkaiba yun. Hiwalay na penalties pa yun. Yes, para sa tawag ating naman mga natin din is illegal possession of firearms or deadly weapon. Magkaiba naman pong kaso yon. So talagang kailangan umiwas, no? Yung ating mga Sumunod, wag na umiwas. umiwas sa pagdadala. Yes, so ng sumunod na baril. lang po tayo doon. Kung gun ban po, gun ban. Kung hindi naman po lisensyado yung ating mga baril dahil marami talaga tayong mga kababayan na enthusiast, no? Na doon sa mga gustong matuto, ipalis na natin yung ating mga baril bago natin dalhin dun sa ating mga... Ma'am, isa po siguro kung mainit na usapin ngayon yung pagkakaroon ng liquor ban naman po. Magsisimula po to sa Thursday Yes, po. sa Thursday. Dati to, no, kasi ang naging tradisyon natin comes our elections is the day before and the day after lang yan. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng bagong rules. So 1 week na po yung ating ipapatupad na liquor ban. Yes, liquor ban. That would start this Thursday. So ipapaalala lang po natin sa ating mga kababayan. Bawal po munang uminom. Isang linggo lang po. At pagkatapos mo nun, saka po tayo mag-rejoice kung nanalo yung ating mga mga kandidato na ikinakampin o sinusuportahan. Pero ang importante po dito, no, the public should take note po na meron po tayong mga areas na authorized po ng ating Department of Tourism na pwedeng uminom. Pero para foreigners, hindi po kasama yung hindi tayo kasama mga Filipino. Wala pong exempted dyan sa liquor ban. Yan po ay applicable sa lahat. Magmula po sa Thursday hanggang after elections po, ipapatupad po natin yan. So, bawal uminom, no? Yes, bawal maraming uminom. mahihirapan sa rule. For a week lang naman po. Sino nga ba nagde-decide ng rules na to, ma'am? Pagdating po sa election period na tinatawag natin, ang pinaka-boss natin dito, ang COMELEC. At lahat naman po ng ipinapatupad natin na mga rules ay COMELEC approved, at yan, inaral po yan. Of course, together with the AFP and the PNP, it's a joint effort po, no? And yung pinaka-chief namin ngayon is yung COMELEC, so sumusunod po tayo doon. But it has been a tradition naman na yung talagang nagpapatupad tayo ng liquor ban. What's different for this election is it's a week liquor ban, not a day before and a day after naman. So mas and this is anchored towards our goal of making sure that we will have a very peaceful election comes May 13.
Yes, mabuti na nga makaiwas yung mga lasing kasi syempre mahilig manggulo yung mga ganyan. So mabuti na maiwasan natin yan dito nga syempre sa tulong ng 1 week na liquor ban. Tsaka syempre para rin makapag-isip no ng mabuti talaga yung ating mga mamamayan no kapag pumipili na sila ng kanilang mga kandidato. Cleansing. Okay. Pero bukod pa ma'am sa liquor ban, bukod pa sa gun ban, meron din tayong mga binabantayan na election-related violence incidents. No? Pero I wonder ma'am, gaano ka lala yung sitwasyon natin dito sa Metro Manila? For NCRPO, no, I think we have to say, we're proud to say na wala naman po tayong ganun dun sa region. And inaano kasi natin to, no, it's the entire region. It's not just a city or yung buong region natin, hindi tayo kasama po dun sa yung areas of concern na tinatawag ng PNP. And we do have isolated incidents like the ones in Taguig na nagkaroon ng problema dun sa security and also yung sa Manila recently, yung medyo nagkaroon ng batuhan. Pero tinitingnan po natin, pinaproseso natin yung incident. Yung investigation, kailangan tingnan natin maigi kung ano talaga yung pinagmulan at kung ano talaga yung purpose nung gumagawa ng kaguluhan na yon para ma-consider natin siya at ma-declare natin siya na election-related incident. Gusto nating i-remind sa public, kung sinasabi natin election-related incident, dahil nga po election period, pero syempre po pag nag-file tayo ng kaso, ganin pa rin po, physical injuries, ganun pa rin po yung, walang special hindi siya tawag na election-related incident. Yun lang po yung nangyari, pero yung kaso is ganun pa rin po yung kinakaso natin. Yes. Yes, ma'am, ngayon naman po syempre papalapit na nga po yung election. Paano naman po yung pagde-deploy po ng mga police po siguro sa So dating na election day. Well, since Friday, yun yung ating huling pakikipag-usap po ng ating Regional Joint Security Council. Yun po yung ating AFP at saka PNP and COMELEC, together with our Regional Director, COMELEC, si Atty. Surmiada. Nakapag-commit na po yung NCRPO and AFP, of course, of 10,000 strong na police officers with an augmentation of 1,000 galing sa national headquarters natin. So that's a total of 10,000. But as of yesterday, we have received a new order na meron pa tayong dagdag na mga kapulisan galing sa national headquarters. So I think it will make us around 15 or 12 to 15,000 more yung police officers na ikakalat natin for election day. And that already started, no? Mula po kahapon, nag-deploy na po tayo ng mga forces natin sa buong NCRPO to secure yung binabanggit ko kanina, yung ating election yung PCOS machines, yes. Pati na rin po yung ating mga Board of Election Officers, yung ating mga BAIs yan. Sinisecure po natin sila. And dun sa mga polling precincts, sinisecure na rin po natin, sine-check natin at sinisiguro natin na maayos yung lugar at yung seguridad po ng paglalagyan ng mga PCOS machines maayos din po. So yun yung tinitingnan natin for the whole since Friday hanggang sa 30 na, hanggang sa election day. And aside from that po, mayroon tayong another 10,000 naman na dedicated for ating anti-criminality operations. Yun yung, hindi naman po porque election, yung election na lang yung tinitignan ng kapulisan po natin. Patuloy pa rin po yung ating pagsisecure ng ating mga malls, yung vital installations, banks, schools. Ganun pa rin naman po yung ginagawa natin, yung patuloy pa rin na routine natin. And for this week, our regional director, police director Espina, has ordered for the application and of search warrants against private armed groups kung meron tayong ma-identify or yung sinasabi po natin kanina mga gun for hire, yun po yung tinututukan natin until election day. Okay, mukhang very busy no ang ating NCR police. Actually, ang buong PNP no sa darating na election. Although ma'am, siguro just to clarify as well, no, sa darating na election day, doon sa polling precincts natin, merong 50-meter radius na distance dapat. Yes, sinusunod po natin yan. Strictly implemented po yan. 50-meter radius lang po yung ating mga kapulisan, except when an occurrence happens and they're required to be on the area ng insidente, tsaka pa lang po sila tatawagin para po sila lumapit, para mag-responde lang, to make sure that the security is okay. Pero bukod po doon, wala po tayo. Talagang 50-meter radius po ang kapulisan, malayo po yan doon sa ating mga precincts. So, wag pong isipin ng
natin na pag pumasok sila sa polling precinct, nasa pinto yung pulis. Hindi po ganon. 50-meter radius, malayo po kami. Malayo. Alright. Siguro ma'am, huli na lang po, baka meron kayong message po sa ating mga kababayan nanonood ngayong umaga para sa mga paalala lang din po siguro ngayong upcoming Yes, elections. unang-una po at maraming salamat po sa tulong ng media. Patuloy po na kami sinusuportan sa aming mga programa. Gusto po nating ipaalala, no, comes Thursday, yun lang po yung gusto nating emphasize ngayon. Yung election ay yung liquor ban po, yes. 1 week lang po yan, sumunod po tayo para po tulong-tulong tayo for the success ng election comes May 13. At patuloy pa rin po yung aming day and night checkpoints. Sumunod lang po tayo kung patatabihin po tayo ng ating mga kapulisan. Sumunod lang po tayo para po wala pong maging problema. Okay, maraming salamat, ma'am. That was Police Chief Inspector Kimberly Molitas, ang spokesperson ng NCR.